Andito po si Ray Vicente dahil nandun po siya sa Cubao Bus Terminal. Mukhang marami bang tao dyan? Parang hindi namin nakikita Dami bakanting share. Oo, parang walang priority ito, yung nasa likod mo. Kamusta? Hello pa yung nakaupo sa likod. Kamusta ang sitwasyon dyan, Ray? Ay, walang audio si Ray. Ayan, okay na, Ray. Okay na, go na. Magandang gabi ulit, Ruby Chiki Base. Mula kaninang umaga hanggang ngayong gabi, binantayan talaga natin yung sitwasyon dito. At kung makikita nyo, may mga bakanting upuan sa likuran ko, which is yung waiting area. Dahil kung parang talaga kaninang hapon talaga, Ruby Chiki Base, yung peak hours na napansin natin kasi syempre yun yung rush hour. So, karamihan ng mga nagatrabaho, pauwi pa lang o papunta pa lang sa kanilang probinsya, no? Pero yung sitwasyon dito ngayon kasi parang kaninang umaga lang na kakaunti lang yung tao, hindi dahil unti yung bumabiyahe kasi actually, base sa mga nakuusap natin dito, especially sa pamunuan ng Cubao Bus Terminal dito, alam sabi niya, kumpara raw nung nakaraang Semana Santa, pati ngayong taon ay halos parehas lang daw yung dagsa ng mga tao. No? Inaasahan lang nila na mas magdadagsa. Bukas talaga, lalo ay half day lang talaga mangyayari bukas. So, mas maraming pupunta tanghali ba lang. At ang sabi nga nila, kaya sa kabila nga nung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, kung bakit ang dami pa rin tao rito, pati sa kabilang terminal, Vichiki Mase, kung saan yung pa-south, kasi dito pa-norte. Sabi kasi ng mga nakausap natin mga kapatid dito, pinili nila talaga na bumiyahe, mag-commute, dahil nga para makatipid talaga actually. So, imbis na mag-kotse, yung usual na ginagawa nila, na mas mapapangamahal daw sila kasi syempre, taas na ng presyo ng gasolina, ng petrolyo, at may mga toll fees sila, ito dito mas makakatipid daw sila. Syempre kasi nga, alam nga natin na hindi pa rin, sinususpinde pa rin hanggang ngayon yung mismong pagtaas ng fare hike. Pero benefit yun sa mga, syempre, bayahero natin. Pero Ruby Chiki Mase, mga nakausap natin na konduktor, mga bus company, syempre, umaaray sila dahil nga doon sa pagsuspinde ng taas pamasahe. Kaya actually dito sa Panorte ay nasa 30% na yung pagbawas ng bus. Ganun na siya karami, no? Habang doon naman sa Panorte, habang doon sa kabila, sa Pa-South, hindi naman daw nagbawas ang bus dahil ang sinasabi kasi nila, ini-expect na nila na marami raw talaga mga tao, magdadagsan mga tao ngayong Semana Santa. Kaya naman, ang ginagawa talaga ng mga Temenas, talagang i-implement nila yung pagsuspinde ng free ride privilege kung saan ibubuksan lang yung makina pati aircon 5 minuto bago ang departure time. Hala, nagbawas ng bus, tapos bukas mas marami pang tao. Oh, pero meron bang mga bus companies dyan, Ray, na natuklasan na nagtaas ng presyo kahit bawal? Chiki, sa PITX kasi una natin narinig yun, pero dito naman sa Cubao, wala naman daw dahil talagang nabanggit nila sa akin, talagang sinusunod daw talaga nila yung magiging patakaran, pati yung mga future na anunsyo ng gobyerno kung sakaling nga magkaroon ng ganong pagtaas ng presyo o pagtaas ng pamasahe. Pero dun sa mga nag-advance book like online, for example, bukas ba meron na bang mga biyahe na talagang punong-puno na? Actually, Jovi Chiki Mase, banggitin ko lang muna, doon kasi sa kabilang terminal, katabi lang nito, pa-south, yun yung fully booked na. Yung mga biyahe, Pabicol, Camarines Norte, Camarines Sur, Taet, Albay, hanggang April 4 ay fully booked na yun. Pero dito, good thing, Jovi Chiki Mase, ay hindi pa naman, wala pa namang biyaheng pa fully booked. Pero ang napapansin ko kasi, wait lang, ipan ko lang kaunti kung makikita nyo, yun yung mga biyaheng Palengke, Pangasinan, Baguio, yun yung talaga nakikita kong marami ang tao. So yun yung isa sa mga inaasahan na posibleng maubos. Pero so far, wala pa naman daw fully booked ngayon, Chiki. Okay. Okay. Yun na muna. Maraming salamat, Ray Vicente. At ingat ka pa uwi. Salamat, Ray. Alam mo, naiingit ako sa mga reporters ngayon na naka-assign sa terminal sa Cubao. Bakit? Kasi ang ganda-ganda na. Manong panahon ko na ako nakatoka dyan kada Semana Santa, hindi ako makaupo eh. Totoo yan. At Walang saka, facility. Yan na daw yung penitensya mo noon. Hindi talaga, di ba? Di ba, ang hirap na maglakad from point to point. Oo, Hindi ka no? nga makakalakad dahil siksikan talaga yung tao eh. Tapos laging, Literal na di mahulugang karayom. laging Semana Santa pa, summer pa yun talaga. Diba? Oo. medyo I was expecting po kasi na sa mga bus at saka sa mga iba pang means of communication na
pangmaramihan yung magiging bugso ng or pagdami ng transportation, tao, no? oo. Dahil ayaw nga nating gumastos ng sarili natin na papagasan ko pa yung kotse ko para makapunta lang sa probinsya because mahal nga eh. So at least yan, parang mura dahil hindi you won't pay yung hindi mo masosolder yung buong expense nung buong trip kundi share kayo. Pero hindi, maski yun parang mukhang ayaw magsialis ng mga tao ngayon. Oo nga eh. Kasi naman may sila. nagtaas nga 700, 'di ba? Oo, 600-700. Pero mas nakamura ka pa rin 'yan Yeah. kumpara sa magdala ng sarili mong kotse. Oo, iba Totoo pa yan. rin. Iba pa rin. Yan. Hindi, at saka ang advantage niyan, relax ka, hindi mo kailangan mag-drive. Nakaupo Si ka lang. Ian Suyo nasa Baguio, di ba? So, naging part ng story niya ay yung travel from here hanggang makarating ng Baguio. Dahil ina-expect natin na by this time, medyo maskip na yan. So, medyo mabilis lang nakarating doon. At pagtingin doon sa taas daw, may mga tao naman, sabihin may mga turista naman, pero hindi yung, alam mo yan kapag nagpupunta tayo lalo nung panahon ng GMA ng Holy Week, parang ayaw mo na umalis ng PIA eh. Yes, sa dami ng dami ng eh. tao. Oo, pero ngayon nakita ko yung likod At tuwing PMA Yan, graduation. pag PMA graduation, grabe, 'di ba?